Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito no, kamukha daw po ni Chucky, yung manyikan si Chucky, si Vice President Sara Duterte. Ayon po sa pinakamagalang na naging spokesperson ng Malacanang, no? Napakagalang ng balasubas. Ang husay, no? Talagang ano na no, babuyan na lang po. Kaya nagtataka ka ba, Mr. President, kung bakit negative trick ka? Tignan mo nga yung dapat ang trabaho po ng PCO, alam niyo po, pabanguhin ng gobyerno, 'di ba? Ano ba ang PCO? Communication Office. Presidential Communication Office, 'di ba? Ang pangunahing trabaho po niyan, pabanguhin, paangatin po ang rating. Yun lang ang tanging trabaho niyan. Buhat po ng naupo diyan si Anticler ay bagsak na po ang rating ng ating mahal na pangulo. Napakagalang eh. Hindi alam ni Anticler kung paano mambastos eh. Ay nako. Teka lang. Meron akong problema dito sa isa. Napakagalang mo. Anong copy? Hindi. Lintik na yan. Wag na nga dyan. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, si Vince Dizon po ng DPWH ay sumagot na po dito po sa mga sinasabi ni Libiste. So sabi po naman ni Libiste, nagulat siya na kaya palang magsinungaling ni Vince Dizon. Kaya po dahil dito sa Cabral Files ay mayroon pong kung sino po sa dalawa ang nagsisinungaling. Si Congressman Leandro Libiste po ba o si Boy Tokis Dizon ng DPWH? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, live po tayo ha. Mag-likes po kayo. At mag-subscribe yung di pa po nagsusubscribe. At kayo po ay pwedeng magpakape habang tayo'y naka-live ha. Okay, mamaya po may pagkakataon kayong magtanong, magbigay ng reaksyon. Pero this time po, mag-likes po muna kayo ha. At tayo po ay magsisimula na. Okay. Unahin na natin to, no, yung kamukha daw po ni Chucky. Napakagalang, no. Yung sinasabihan po ng PCO undersecretary niyan o unofficial spokes ng Malacanang ay pangalawa po sa pinakamataas, no. Kaya pwede na rin nating tawagin tong babae na to na balasubas, Coops. Ha? Kasi napakababoy mo, no? Ikaw ang pinakamagalang sa lahat po ng alam niyo po lahat po ng mga spokesperson. Karaniwan po 'yan talagang kasi reflection ka ng ng amo mo, 'di ba? Karamihan po diyan ang datingan po pag ikaw spokesperson, ginawa ka pong spokesperson, ha? Ang datingan po isa ka sa pinakamatalinong tao. Pinagtiwalaan ka na ikaw ang magsasalita para sa Pangulo o para sa Malacanang. Alam niyo po, bilang isang PCO undersecretary o yung PCO mismo,
Una niya pong, ang tanging trabaho niya po, no, wala pong ibang trabaho yan kung hindi pabanguhin ang imahe ng Malacanang sa taong bayan. Pero very effective po sa kabaliktaran. Sa kasawiang palad po, very effective. Ang trabaho po ni Auntie Claire ay sa kabaliktaran. Kabaliktaran po ng pagpapabango. Buhat po nung umupo yan si Auntie Claire, wala na pong pakailam eh. Kaya po tayo, alam na po natin na yung image. Kasi dapat yung image ng Malacanang at ng Pangulo ang pinangangalagaan ng PCO. Pero ito po, hindi po pinangangalagaan, binababoy. Binababoy ni Auntie Claire kung ano man pong merong prestihiyo. Yeah. Okay, thank you very much kay Why Is It Like This na nagpakape ng $37. Kita nyo naman ha. Okay. Antindi po, abogada pa yan matatawag ha. Wala na pong ginawa kundi ang bira niya naman, ganyan nyo po makikita na nawala na po sila ng maibabato kay BP Sara. Hindi po tumatalab yung magnanakaw si BP Sara kasi hinahanapan sila ng tao eh. Magnanakaw ba si BP Sara? Asan ang ebidensya? Hindi na po yung mga tao po ngayon, hindi nyo na po maluloko. Yung nadaan nyo pa sa gulat, yung 125 ginastos ng 11 days. Hindi nyo na po madadaan sa ganun ng mga mamamayang Pilipino. No? Pinagbibintangan nyo na magnanakaw, ninakaw niya yung confidential fund. Asan ang ebidensya? Pakitaan na ngayon. No? Wala na po naniniwala sa inyo sa mga sinasabi ninyo na paninira na magnanakaw, lustay, biyahe ng biyahe. Putya, kailan ba bumiyahe si Inday Sara? Bumiyahe lang po ng bumiyahe si Inday Sara nung pinakulong ninyo si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands. Before na makulong si Tatay Digong, isa lang po yung nabalitaan namin bumiyahe yan. Yan yung pinagamot niya yung nanay niya at aprobado pa yun ng Malacanang. Pero ngayon po, dahil pinakulong ninyo, alam nga namang ayaan nila yung tatay nila ron na hindi man lang dalawin. Yung pagdalaw po sa ama ng isang anak, kung masama po yan, mamatay na lahat ng anak na nagmamahal sa kanilang ama. Pinakulong ninyo. Alam niyo po ba, balikan lang po natin ha. Total, nagalit na rin lang tayo eh. Ano ba dahilan ng pagkakakulong? Nagnakaw po ba si Tatay Digong? Hindi po. No? Nagpadala ba ng mali-maletang pera sa Davao? Sa bahay niyang sa Davao? Hindi rin po. Meron ba siyang mga ghost project? Hindi rin po. Wala rin po. Malawak ba ang nakawan nung panahon ni Tatay Digong? Hindi rin po. Bakit bakit pinakulong? Kaya po pinakulong dahil lumaban po sa droga. Anak ng tinapay ngayon lang, tanging sa panahon lang po ngayon, na bawal po ang lumaban sa droga. Sino kaya ang mga taong ayaw lumaban ang pinuno nila sa droga? Anong katangian ng tao yung ayaw sa mga lumalaban sa droga? Di yung mga pro-droga. Tingnan nyo po yung mga spokes. Yung nagsasabi po na 500 pesos kasya na Noche Buena. Tingnan nyo po itsura. Tignan nyo po yung bibig ng tao na yun. Ganyan po mag-isip yung mga taong lulong. Hindi ko po sinasabi sa droga. Lulong siguro sa imahinasyon yung tao na yun. Yan lang po ang tangi. Wala na kayong maibato. Dumalaw kay Madriaga, dumalaw kay Madriaga. Ang dami po nagsabing dumalaw kay Madriaga. Ni isa po walang nagsorry. Ay mali po kami. Mali po kami ng binalita. Hindi po pala dumalaw si BP Sara kay Madriaga.
Kalimutan na lang, sanay naman kami magsinungaling. Kalimutan na lang, total, lahat naman ang sabihin namin, wala naman kaming palabra de honor. Lahat po na nagsabi na si BP Sara ay dumalaw kay Madriaga, naglaho na po lahat. Ay, kalimutan na lang natin yan, makakalimutan ng tao yan. Utot nyo. Yung mga nagsabi niyan lahat, dalawa lang yan. It's either sinungaling talaga kayo, nuknukan kayo ng sinungaling, or wala kayong pakialam kahit na, or fake news peddler kayo. Oh. Fake news kayo. Kaya okay lang sa inyo. Fake news peddler naman kami. Balita kayo ng balita. Kinausap ni Madriaga, ni BP Sara si Madriaga. Oh, ano na? Isang sabi lang ni John Vic na hindi nakipag-usap. Alam nga naman kontrahin nyo si John Vic. Bawal kontrahin si John Vic Remulla. Iyan ang batas. Pucha, PNP chief nga, natanggal eh. Kumontra kay John Vic eh. O ngayon nyo kontrahin, sabihin nyo sinungaling si John Vic. Thank you very much kay Raymond. Raymond Nunag. Ayan. Oh. Ilang linggo nyong Madriaga kayo ng Madriaga. Isang salita lang ni John Vic. Ha? Sabi ni John Vic, hindi dinalaw ni BP Sara si Madriaga. Oh, nanahimik kayo lahat. Bakit? Bawal kontrahin si Tory nga, putya, kinontra, tanggal. Akala natin si Tory napakalapit na. Akala natin ito si Tory, untouchable na to. Oh. Tanggal si Tory sa PNP. Oh, ngayon, nakagawa na sila ng paraan para si Tory ay matanggal na bilang PNP chief. Inassign bilang MMDA. Balik tayo rito sa Mukanchaki. Ayon po rito sa Balasubas, pwede na natin tawagin yan. Total, walang paggalang sa Vice President eh. Ayon dito sa Balasubas at Humalin na si Claire, Auntie Claire, yan po yung reaction niya sa sinabi ni BP Sara na hindi siya magbibigay ng mensahe kay BBM. Tama naman yung sinabi ni BP Sara. 'Di ba? Bakit naman siya magbibigay ng mensahe? Pag nagbigay ba siya ng mensahe na Merry Christmas, magbabago ba si BBM? Alam nyo, si Auntie Claire, malaki ang ambag niya sa popularidad ni Marcos. Kung bakit negative 3 si Marcos, akalain nyo, no? Ang tanging trabaho mo, pabanguhin ang Pangulo. Ang tanging trabaho mo, mapaangat sa rating. Wala ka pala. Rating yan. Tignan nyo yung rating. Kung hindi epektibo si Auntie Claire, alam nyo na, huwag nyo siyang tanggalin dyan. Kung mayroon kang PCO undersecretary na ang tanging alam ay banata ng mga Duterte, hindi kayang i-promote si BBM. Di ba? Nag-aaksaya ka ng oras eh. Alam nyo po, nag-aaksaya kayo ng oras, pera, dyan kay Auntie Claire. Hinire nyo siya para yung mga tao sa Malacanang, partikular ang Pangulo, ay tumaas ang rating. Yun lang po, wala pong ibang trabaho ang PCO. Pataasin lang ang rating ng Pangulo. Tuwan-tuwa yung mga loyalista eh. Tuwing magsasalita si Auntie Claire, tuwan-tuwa sila eh. Kaya lahat ng loyalista ganyan eh. Ganyan kabalasubas kay Auntie Claire eh.
Masayang-masaya sila, pagtingin nila sa rating. Bakit -3? Ha? Samantalang ang galing-galing naman ng Pangulo. Ang galing-galing naman ni Anticler na mang-asar sa mga Duterte. O kung ang purpose po ninyo ay mang-asar sa Duterte, tagumpay talaga si Anticler. Si Anticler, alam mo, ako hindi ako magtataka balang araw, no? Kung matutuklasan na si Anticler ay double, ano tawag doon? Nauuso lang din yan, mga double agent. Hindi ako magtataka na double agent ng Duterte. Kasi lahat ng ginagawa ni Anticler para i-promote yung mga Duterte. Araw-araw mo babanatan yung Duterte. Eh ano lang naman binabanat niya sa Duterte? Kamukha ni Chucky. Kamukha ba ni Chucky? Badong. Sabihin na naman ng mga ungas. Eh Badong, ikaw Badong, kayo nga, 'di ba, mga Duterte supporters, mga DDS Duterte supporters, kulto ni Digong. Lalo na kayong mga kulto ni Digong. 'Di ba malakas din naman kayong mang-asar kay BBM? Sinasabihan nyo pa nga na bangag, 'di ba? Bakit nagagalit kayo pag hindi po kami nagagalit? Natutuwa po kami kay Anticler pag yan lang po ang maibabanat nyo. Mukhang Chucky lang. Wala na kayong maibabanat, wala na magnanaka, wala nang nakikipag-usap kay Madriaga, wala na. Wala nang involved dito sa nakawan sa flood control. Kamukha na lang ni Chucky. Masaya kami niyan. Eh Badong, sinasabihan nyo rin naman si BBM na bangag. Sinasabihan nyo rin naman na madali lang naman patunayan yan eh. BP Sara, ako na magbo-volunteer para sa'yo. Binovolunteer ko po. Total, yan ang akusasyon nyo. Ang akusasyon nyo si BP Sara kamukha ni Chucky. O ako na magbo-volunteer kay BP Sara, pakikiusapan ko siya. Sabay sila, magdi-DNA test si BP Sara kung sila ay magkamag-anak ni Chucky. O magpa-hair follicles naman si BBM. Fair? Fair yun, di ba? Parehong inaakusahan eh. Yung isa, kamukha raw ni Chucky, malamang mayroon relasyon si Chucky tsaka si BP Sara. Pa-DNA test natin. Di ba? Samantala, doon naman sa kabila, hair follicle test naman. Para walang taguan. Mahirap yan. Salitaan lang tayo ng salitaan eh. Fair na sa inyo yun? Wala na kasing maibanat eh. Ito po, nagulat ako. Bigla pong may sinabi tong politiko. Kaya, Bilyonaryo Channel. Kaya huwag kayong magtiwala basta sa mga channel na to. Lalo na kung pag-aari yan ng mga oligarko. No? Okay. Dahil wala nang mabanat, ito po, si Jesus Palsis pala to. Si Jesus Palsis. Tignan nyo po kung gaano man loko itong mga to ha. Sabi ni Jesus Palsis, BNC report. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng BNC. BNC reports that then Mayor Sara Duterte and Spoksari Roque had multiple project items requests in 2020 DPWH budget. Mga ka-DDS, tinitira nyo yung alleged one project ni Rizon Tiberos sa 2025 budget. Mag-ingay naman kayo. Nakakabingi ang ingay ninyo. Okay. Hindi ko maintindihan kung ano yung anong palabasin nito ni Jesus Palsis. No? Ganito yan. May anomalya ba pag nanghingi ka ng proyekto at ikaw ay mayor? Normal yun. Alam niyo ba na normal yun? Ha? Lahat po ng mayor nanghingi po ng proyekto. Okay. So anong binabanat ni Palsis? Bakit daw tayo pumapalag pag nanghingi?
Ang usapin dito, Palsis, no? Mayor pa si BP Sara. Una muna, yun muna. Walang maibanat ng BP si BP Sara. Vice President siya ngayon. Wala kayong makitang ibabanat. 'Di ba? Ayaw nang maniwala ng tao. Putya, confidential fund kayo. Tumalino ng mga tao eh. Alam nyo, before nyo banatan yung confidential fund, walang nakakaalam kung ano meaning ng confidential fund. Yung mga mamamayang Pilipino, wala pong alam dyan. Maraming salamat sa inyo sa kabibiran nyo sa confidential fund. Natututo yung mga Pilipino eh. Ngayon, na-realize na nila eh. Putya, kaya nga tinawag na confidential dahil bawal ibulgar eh. Wala na kayong maibato ngayon dahil lahat ng binabanatan nyo na confidential fund, hindi nagpapaliwanag. Sasabihan kayo, engot pala kayo. Kaya nga confidential ang tawag dahil bawal pag-usapan. Natuto na yung mga Pilipino. Tumatalino rito. Alam nyo po, maraming salamat po. Ipwera nyo na ako. Maraming salamat po sa lahat ng mga Duterte vloggers. Nagtuturo po sila ng katotohanan. Nung nalaman po ng mga Pilipino yung meaning ng confidential ay hindi pwedeng pag-usapan, hindi nyo na mabanat-banat ngayon yung confidential. Kasi alam nila na niloloko nyo lang yung mga Pilipino. Alam na po ng mga Pilipino na yung buong panahon, ilang taon yung dinala yung confidential fund, panloloko pala sa kanila yan. Natuto na eh. Congratulations po. Sinasabi nyo, daldal lang ng daldal ang mga vlogger. Yan po ang silbi ng mga vlogger. Nagsasabi ng katotohanan. Samantalang itong mga kalaban natin, panay panlilin lang. Okay. Posible ba na nung mayor si Sara Duterte nanghingi siya ng project para sa Davao? Opo, posibleng-posible yun. Tatay niya, presidente. Hindi ba siya pwedeng manghingi ng proyekto sa Davao? Ang problema ba natin ay nanghihingi yung mga mayor ng mga proyekto? Ang problema ba natin nanghihingi yung congressman ng mga proyekto? Hindi. Ang problema ng Pilipinas, natawa ako. Kuya Badong, irrelevant ka na sa mga Duterte hanggang kita ka na lang. Hindi po ako kilala ng mga Duterte mula noon hanggang ngayon. Huwag kayong mag-alala. Wala po akong balak na magpa-picture, okay po ako. Wala po akong balak na isiksik yung sarili ko. Natawa naman ako. Irrelevant na raw ako sa mga Duterte. Okay lang po yan. Talagang ganyan ang buhay. Alam niyo, sa dami po ng supporter ng mga Duterte, hindi po natin, yung mga konting supporter lang, kinakailangan, katulad nila Lenny, konti lang supporter ni Lenny, kinakailangan, para ka matawag na supporter, kakilala ka ni Lenny. Milyon-milyon po sumusuporta kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Wala po tayo lahat na basis, anong tawag doon? Yung hindi po natin kinakailangan na makilala tayo ng mga Duterte para suportahan sila. Okay? Nagsimula po ako na sumusuporta sa Duterte bilang supporter. Hindi po pumapasok sa ulo ko na ako ay dapat importante. Hindi po ako importanteng tao. Kahit kailan hindi po ako nag-assume. Natutuwa po ako pag meron pong mga kilalang tao sa Duterte na nakikilala po ako dahil napanood nila ako minsan sa buhay nila. Pero never ko pong yung ipinagsiksikan ng sarili ko na ako ay ganun kami, ganun. Never po. Hindi po ako kilala ng kahit sinong Duterte. Okay na kayo? Masaya na kayo? Sino ba yung nagsabi nun? Masaya ka na siguro na wala akong personal na ugnayan sa mga Duterte. Ganyan ang mga Duterte supporters. Hindi mo kinakailangan na maging malapit para ka sumuporta. Kung supporter ka, gusto mo maging malapit.
Tapos pag hindi ka nabati o hindi ka kilala, magtatampo ka, wag ka na sumuporta. Sumusuporta kami sa good governance. Hindi dahil kakilala ko personal. Wag mo na ako utuin, Luwilson. Matapos mo akong banatan sabihin mo na matapos mo ako sabihang irrelevant. Irrelevant ako sa mga Duterte, totoo. Pero kasi hindi nila ako kilala. Pero sa mga supporter ng kahit ilan lang kayo, yan po. At dahil dyan sa ginawa mo na yan, wala ka palang ano sa akin eh. Bakit narito ka pa? At least nasabi niya, alam niya kung bakit ko siya tinanggal dito sa channel. Irrelevant pala ako sa mga Duterte, ba't nanonood ka pa? Doon ka na sa mga relevant. Okay. Balik po tayo. Hindi, style nila yan. Yung iba nagpapablo pa para hindi ko tanggalin. Utot nyo. Alam nyo, ganito lang, tutulungan ko na kayo. 'Di ba? Ayaw nyo pala. Dito, welcome akong kontrahin. Pero kung ayaw nyo naman sa akin, di tanggalin ko na lang kayo, 'di ba? Wala tayong pilitan kaysa mabuwisit pa ako sa inyo araw-araw. Ang dami nating kalaban eh. 'Di ba? Kung kayo, kokontrahin nyo pa ako at sasabihin nyo na kayo Duterte. Utot nyo. Iintrigahin nyo pa ako sa pagiging Duterte ko. Yan yung problema ko sa iba sa atin eh, no? Sanay po yung mga nakakakilala sa akin na hindi po ako nakigrupo kahit kailan. Dito po, ito lang po ang unang grupo ko, yung kay Pastor Kibuloy na na-recruit ako dyan sa Birada Aguila. At nagpapasalamat po ako. Sino ba naman ako para recruitin nila? O, di ba? Dagdag hanap buhay. Pero never po ako, wala po akong grupo, hindi po ako kasama kahit saan. Kung yun lang ang gusto nyo. Volunteer ako dati sa Sara. Ano na nga yung grupo namin? Inday Cares. Yan talaga proud ako dyan, Inday Cares. Yan lang po, anasalihan ko sa Duterte. Thank you very much. Mabuhay ang mga Duterte at sana mga bangag lalayas na sa Pilipinas. Happy New Year sa lahat. Yan. Thank you very much sa $10 na pangkape kay sino na to? Cora. Basahin ko lang yung apelyido ni Cora. Ayaw pa lumabas ng apelyido. Thank you very much sa iyo kay Cora sa pagbibigay po ng $10. Kayo ba? Kilala ba kayo lahat? Kayong mga supporter ni Duterte, dapat ba maging kilala tayo para tayo maging relevant? Okay, balik na po tayo. Sabi dito, no? Ito po ang usapin, Jesus Palsis. Hindi usapin yung paghingi ng mga mayor. Kaya tayo nagkakaroon ng usapin sa mga proyekto dahil ang mga proyektong ngayon sa panahon ni BBM, it's either ghost project or substandard. Di ba? Ngayon, total, binabanggit mo na nanghingi ng mga proyekto yung Davao Mayor. Ilang beses na nagpunta ron? ICI, NBI, sabi nga ni Pulong, lahat ng ahensya ng gobyerno, COA, lahat po. Binubusisi yung Davao City. Maski nga po yung hindi na miyembro ng ICI. Ang Kaing So kasi Magalong, naghanap ng gagamba sa Davao City. Okay. Sa madaling salita, lahat po sila naghanap ng katiwalian sa Davao City. Wala po sila nakita. Masama po ba magkaroon ng proyekto ang Davao City? Hindi po. Kaya itong mga banat na ganito na bakit si Pulong merong mga proyekto, si Inday may proyekto. Bakit po? Ibig nyo sabihin, presidente tatay mo, wala kang proyekto? Tinanong nyo ba? Nakita nyo ba? May nag-imbestiga ba sa inyo? Marami. Marami nag-imbestiga
mula sa gobyernong ito sa di umano'y katiwalian kay Pulong at saka kay Inday Sara nung mayor pa. May nakita ba kayo? Wala. Di ba? Ang talino ng tanong mo, rektong pakitong-kitong. Okay, punta na po tayo rito sa totoong mga usapin. So yung DPWH na leaks na sinasabi dahil hindi alam ng mga constituents nila na meron palang proyekto. Jesus Palsis. Kaya tayo gulat na gulat. Yung sinasabing may proyekto si ganun. Tapos hindi nila maipagmalaki. Bakit hindi nila maipagmalaki? Kasi nga ghost project. Ang usapin, ulitin ko Jesus Palsis, hindi usapin kung ikaw nanghingi ka ng proyekto. Normal pong manghingi ng proyekto. Ang hindi normal, yung hindi nyo ginawa yung proyekto na nahingi ninyo, kinwarta ninyo. Kasabwat ng DPWH, kasabwat ng kontraktor. Yun ang ating tinututulan. Hindi po yung magkaroon ng proyekto. Sino po ba may ayaw ng flood control? Bahain tayo. Kaya tayo nagagalit sa flood control project, Palsis. Hindi dahil sa flood control project, kung hindi sa ghost project at saka sa substandard. Nag-aksaya tayo ng pera na ninakaw ng mga to. Putya, binobolan nyo kami. Ibig nyo sabihin, sa panahon lang ni Marcos, nagkaroon ng proyekto mga congressman, ang mga mayor, senador, noon pa. Pero ngayon lang, malawakang ghost project, ngayon lang malawakan yung substandard. Ang tagal nyo pwedeng imbestigahan yung Duterte, wala kayong makita. Ano ba kaso ni Duterte? Ghost project ba? Kaya nakakulong? Hindi. Kaya nakakulong, ayaw niya ng droga. Sino nagpakulong? Yung mga pro-droga. Simple lang yan. Ayaw ni Duterte ng droga. Sino yung nagpakulong sa kanya? Yung mga pro-droga. Makakapal ang mukha ninyo. Di ba? Okay, punta na po tayo rito. Bago tayo maubusan ng oras. Mamaya na yung mga pasakalye muna. Kaya yung pinapauso na may DPWH leaks nung panahon na ni BP Sara, hindi po leaks yun. Kung nakakita kayo na nanghingi si BP Sara, nag-request, ano kang mayor kung hindi ka magre-request ng mga paggawain sa inyo? Tangengot kang mayor. Hindi po yan yung usapin eh. Eto mga to, sanay sa mga kwento ng mga pangdurugista. Kaya dapat itong mga kalaban natin lahat magpa-hair follicle test eh. Kasi sablay-sablay eh. 500 na Noche Buena. Pucha, asan na yung 500 na Noche Buena nyo? Okay, ito po. Batangas Representative Libiste versus DPWH Dizon. Alam mo, Boy Tokis, hindi mo matotokis yung mga tao. Yan lang ang pwede kong sabihin sa iyo. Sa pagitan po ni Libiste at saka ni Boy Tokis Dizon, kanino kayo naniniwala? Ako, tahasan ko sinasabi sa inyo, pag may magkakontra silang sinabi, kay Libiste ako maniniwala, hindi kay Boy Tokis. Mamaya po yung mga shoutout ha, mamaya po ako magsasagot sa inyong mga katanungan. Pagkatapos po ng ating mga comment, pagkatapos po ng ating talakayan. Okay, punta po tayo rito sa sa palitan po ng akusasyon. Sabi po ni Leandro Libiste kasi
sinabi ni si Auntie Claire din na nagsabi nito. Hearsay lang daw po yung mga sinasabi ni Leandro Libiste na meron siyang mga Cabral files. Okay, ito po ang sabi ni Leandro Libiste. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Claire Castro. Lakihan ko lang ng konti at hindi ko nakikita. Wala pong dahilan mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. And I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Yan. In-upload na po siyang files, di ba? I got the documents after Yusek Cabral had a phone call with DPWH Secretary Vince, and I talked with Secretary Vince about this being released to the public. And Secretary Vince said he agrees. I thought that Secretary Vince was going to release this to the public in September, and at the very least, give it to the ICI and the Ombudsman. O, yan po ang sinabi ni Libiste, no? So may kasunduan po sila. Nung nagpunta doon si Libiste sa opisina ni Cabral, siyempre ayaw magbigay ni Cabral dahil po siya, alam niyang ano yan eh, di ba? Alam niyang maraming masasagasaan dyan sa Cabral files na yan. So, kinausap niya sa harap ni Cabral si Boy Toques Dizon at pumayag na bigyan siya. Ano man ang sabihin nyo man ng masakit, masama to si Leandro Libiste. Sinabi niya nanghingi talaga siya ng files at kinausap niya si Vince Dizon at pumayag si Vince Dizon kaya nagkaroon siya ng files galing kay Cabral. Malinaw. Ito po ang sagot ni Boy Toques. Dito pinaiikot tayo ng salita eh. Sabi naman ni Boy Toques, for the record, wala akong ina-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So paano ko ma-authenticate yan? Una, Boy Toques, wala naman sinabing in-authenticate mo eh. Ang sinabi, pumayag ka na bigyan siya ng kopya ni Cabral. Tumawag siya sa'yo. Binigyan siya ng kopya after na nakipag-usap sa'yo si Cabral. Kung bibigyan ba ng kopya, nagpaalam sa'yo si Cabral. Anong authenticate pinagsasabi mo? Yan, dialogue na yan ng secretary ni Yusek Claire Castro. Yung sinasabi mong authenticate, galing lang yan kay Castro, kay Auntie Claire. Okay. Tuloy natin. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinukwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyari noong September. Ayan, so dalawa na, di ba? So sa isang banda, sinabi ni Libiste, nanghingi siya ng kopya, ayaw siyang bigyan, pero nung nakausap na ni Vince Dizon, si Cabral, nagbigay si Cabral. Yan yung kwento ni Libiste. Sabi naman niya, nagpilit sa opisina. Alam mo, Vince Dizon, kahit na congressman ka, pwede mo bang pilitin yun? Kukuha ko ng flash drive, ayaw nila ibigay? Sino po ang mas kapanipaniwala? Nakakuha ng file si Leandro Libiste? Dahil pinilit niya, sinaksak niya yung
Ginamit niya yung computer ng isang staff, sinaksakan niya ng USB at kusa siyang nanguha ng files. Yun ang gusto mong palabasin, Vince? Ano yung mas kapanipaniwalang kwento? Pumasok si Libiste ron, nagpumilit. Hindi namang malaking tao yan si Libiste. Nakita natin yan kung gaano lang kaliit yan. Nagpilit. Yung tauhan mo, sinaksakan yung... Hindi ako makapaniwala. Wala ba kayong gwardiya dyan o walang pumalagman lang? Karinderya ba? Yung opisina nyo ba sa DPWH, karinderya? Kahit sinong gustong pumasok, pwede. Kukuha na lang ng kutsara, kukuha na lang ng tinidor. Kukuha ng tubig sa rep. Ganun ba ang opisina nyo? Kahit sino? ah. Tinatanong ko kayo mga kapatid, kapanipaniwala ba yun na may isang congressman? Hindi, kukuha ko ng files. Unang-una, hindi po kayang buksan ni Libiste yung files sa computer. Kung ayaw ng mga tauhan mo, pwede nilang patayin yung computer. Pwede nilang hindi buksan. Ay, hindi po. Hindi po kami nagbibigay niyan. Ganyan pala kayo sa opisina, parang karinderya. Parang karinderya lang. Papasok yung kakain. Asan yung kutsara tinidor nyo? Ayan, kuha kayo dyan. Pengi pong tubig. Kalokohan yun. Hindi nyo kami mapapaniwala na may maglalakas loob. Napakasiga. Siga. Mas kapanipaniwala yung ayaw magbigay ng Cabral, pero nung nakausap ka sa cellphone, sa telepono, bumigay at nagbigay ng kopya si Cabral. Mas kapanipaniwala yun. Ngayon, ito po ang muling sagot ni Libiste. I can't imagine that Secretary Dizon would be like that because there are, hindi pala would be, would lie. I can't imagine that Secretary Dizon would lie like that because there are other part of my discussion with Secretary Binz when Secretary Binz said to release the files to me in the interest of transparency, although he was just a few days on the job where he said this. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Libiste, na magsisinungaling. Hindi ako makapaniwala na magsisinungaling si Vince Dizon. Reputasyon mo, Vince Dizon. Isa ka na ngayong sinungaling. Sino po ang, kahit hindi po natin sila kilala pareho, sino po ang katanggap-tanggap? Sabi nung isa, kaya ako nagkakopya, humingi ako kay Cabral. Ayaw magbigay nung una. Pero nung tumawag si Vince Dizon, tsaka ako binigyan. Sabi naman ni Dizon, kaya nakakuha ng kopya yan, nagpilit. Nagpilit. Sinaksak yung USB dun sa computer. In the first place, yun lang ba ang laman ng computer? Hindi ako maniniwala na hindi tinulungan yan ng mga staff mo. Hindi ako maniniwala na yung congressman na mismo ang nagsaksak ng kanyang USB at siya na naghanap ng files. Kalokohan yan. O sige, palagay mo ng tama ka. Ngayon, magulo na ngayon. Hindi na. Ang tanong ko sa'yo, Vince, bakit hindi mo na lang ilabas yung Cabral files? Sa'yo nagmula. Binuran nyo na? Hawak nyo yan eh. Bakit hindi mo na lang ilabas? Ngayon na, ngayon. Wala na, kalimutan mo na. Ano na uli? Back to zero na.
Ang tanong ko, ngayon na, bakit hindi mo ilabas na ngayon para matapos na? Makita namin kung yung nilabas ni Leandro Libiste ay pareho ng totoong Cabral files. Bakit hindi mo ilabas? Yun na lang ang hamon ko sa iyo. Ikaw na maglabas. 'Di ba? Ikaw na maglabas kasi sabi mo nagpilit lang 'yan eh. Pero hindi niya sinasabing mali yung nilalabas nito ni ano. Oh. Ang sinabi niya lang nagpilit, sinaksak niya yung USB, kinopya niya yung files. Antindi, no? Parang ano, no? Pumasok sa loob. Oh, wala kayong pakialam ha. Asan dito yung computer? Sasaksakan ko na USB ko. Maingat po yung mga tao riyan. Hindi basta-basta nagsasaksak ng USB dyan. Okay. So yan po muna ang hamon na lang natin. Kung ikaw totoo ka para sa katotohanan, Vince Dizon. Hindi yung tokis ka ng tokis, bigla ka nagtago. Ang hamon na lang namin sa'yo, ikaw na maglabas, Vince Dizon, ng mga Cabral files. Huwag mo sabihing wala ka ng kopya. Pananagutan mo yan. Pag nawala yung Cabral files dyan sa opisina mo, hindi naman pwedeng tangayin yan ni Cabral eh. Hindi niya pwedeng burahin yan dahil yan po ay DPWH. DPWH file. Hindi po Cabral, pinangalan lang sa kanya. Pero pag-aari po yan ng DPWH. Okay, eto na po. Ayon po sa DPWH leaks, ang may pinakamalaki pong budget sa Manila ay walang iba kung hindi ang talunan na si Bienvenido Benny Abante Jr. Ang swerte mo naman, boss. Talo ka na. Pinakamalaki pa yung budget mo. Noong 2025, 3 billion 735 million 462,000. Congratulations. Napakaswerte nyo. Ipinapanalangin ka namin. Abante. Maraming salamat. 3 billion 735,000. Hindi, ano naman pala to in fairness, 2023 to 2025. So 2 taon. Congratulations. Nung 2025, 1.265 billion ka pala. Kayang-kaya pala. Kaya ka pala nanalo. Abante, alam ko na ngayon kung bakit ka nanalo. Hindi, na-disqualify ang kalaban. Ito naman po ang mga makabayan. Nabudol daw sila ni BBM. So much for may magpapasko sa kulungan. Pinaasa lang niya ang sambayan ng Pilipino. The President's Christmas deadline was nothing more than empty rhetoric designed to pacify public outrage over massive corruption in his administration. Ngayon niyo lang po nalaman. Ngayon lang po nyo nalaman. Yan yung problema nyong makabayan, kakamping at mga dilawan. Parte kayo ng tinatawag mo na pambubudol na to. Kasi umaasa kayo eh. Kami hindi na umaasa. Yung mga Duterte, matagal na kaming hindi umaasa na may mangyayari pa dyan. Panay pagtatakip nga. Ngayon nga, pinagmamalaki nila. Alam nyo, pinagmamalaki nila ngayon? Kahit kailan daw, walang magtuturong ebidensya laban kay Martin. Pucha, hindi pa ba ebidensya yun? Sabi ni Gutesa, nag-deliver kami sa bahay ni Martin. Sabi ni, ang sinasabi nila dati kay Gutesa, wala naman nagko-corroborate ng sinasabi ni Gutesa. Ang tanong ko lang sa iyo, Lacson, at sa mga dapat nag-imbestiga, sabi ni Gutesa, meron siyang 90 kasama. Bakit wala kayong inimbitahan doon sa 90 na yun? Na mga bodyguard, security, taga-deliver,
ng pera. Bakit wala kayong inimbitahan sa Blue Ribbon para mag-corroborate? Di ba? O ngayon, sabi nyo wala nag-corroborate. Lumabas si Saldico. Kinorroborate niya. Tama si Gutesa. Tauhan ko yan. Inutusan ko yan. Mag-deliver ng basura. Hindi lang basura term niya. Yung basura kasi termino yun ng mga nila Gutesa eh. Nag-deliver yan sa bahay ni Martin. May nag-corroborate na Martin eh. Tapos wala pa rin daw ebidensya. Aba, hindi po ubre yung ganun. Pero dahil ayaw nyo nang ipursu, ayaw nyong imbestigahan talaga si Martin, wala talaga kayong makikitang ebidensya kay Martin. Kahit na lutang na yung ebidensya, wala ka talaga. Eto po, hindi pala sa Pasko. Lumabas po to si PCO Secretary Dave Gomez kasi negative 3% si BBM eh. Alam nyo, Mr. President, negative na kayo. Ayaw na sa inyo ng pinamumunuan nyo. Hindi pa ba sapat sa tingin nyo yan? Hindi pa sapat yan? Para kayo mag-isip-isip? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede